nagpapasalamat siya sa suporta na pinapakita ng mga kababayan. And ang isang concern lang niya is ayaw niya daw na makadisrupt tayo dito sa The Hague. So, isiguraduhin daw natin na kung ano man yung gagawin natin ay naka-coordinate daw sa LGU o sa police man kung saan daw dapat mag-coordinate kasi ayaw niya daw na makadisrupt tayo. So far po ma'am, sa The Hague po gaganapin itong March 23? Yan ang hindi ko alam, pero alam ng lahat ng ating mga parallel groups at lahat ng mga individuals na kababayan natin. They can contact General Madrona sa Office of the Vice President. She's the focal for March 20. Para sa amin lang yung solution. Ipinabanggit po ba niya yung Kasama po sa GIL Amsterdam po ang prayer namin para po natin dito. Thank you, Jay. Ipinabanggit po ba niya yung laman ng letter po from the Dutch couple? Oh, yeah. Nabasa niya kasi sa akin. Kasi nagulat siya kung ano daw yon. Napakaganda kasi ng handwriting. Kasi napaisip siya. Tapos sabi ko, nagpaalam ako doon sa tao kung pwede ako ang humawak at magbasa. So, binasa ko sa kanya. They were saying they were appalled of the detention and the kidnapping. And their saint now, dito sa Netherlands, nakalimutan ko yung pangalan ng saint, was incarcerated as well in this very prison in 1932 and suffered the same fate as, suffered the same injustice as former President Rodrigo Duterte. And he did a Latin prayer. I think it was Peter. The Gospel of Peter. Pietro is Peter, no? Yes, Yes. And then sabi niya that may you be guided by the Lord Jesus Christ. May reaction lang po kayo sa mga developments back home? Up to you. Ano ba developments back home? Wala. Update niyo muna ako kasi hindi ko alam kung ano nangyayari doon eh. Yung mga lista-lista, yung mga pakapangalan. Kung gusto nilang Ng utang, lista ng back home. yung mga Miggy Mango. yung sa impeachment pa. Ito ba yung walang pamatayang confidential funds ng na-atake nila? Klaro Ano sasagot yan eh because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga eh. Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinagot ng Office of the Vice President. At this point, hindi na natin alam. Hindi po ba nagrereklamo ngayon si former President Duterte? Kasi yung ginaw po ngayon dito, nararamdaman din po ba niya yung ginaw doon sa loob? Or comfortable po ba siya doon sa loob? Yan, comfortable. Actually, mainit doon kasi hinubad na. So talaga comfortable naman. Control. Opo. Kasi medyo nainitan ako at hinubad ko yung Opo. jacket ko. So comfortable po siya doon. Thank you. Okay. Sir Oli sends his regards po. Sir Oli sends his regards. Yes, ma'am. Opo. Si Marlies, opo. Si Marlies. Sige, ma'am. Plus, dito na. Pila. Wala na ako. Hindi natin nakano. Maraming baro. Actually, na-realize mo kanina yung background natin. Basura. Yung tambak. Kasi dapat iikot dito sa madami. Na-block na siya. Kaya Para isang tayo. Pipi, ang pipi, ulit ang swigin ta. Naisto dito. Lahiran yun ang mga Bisaya. Lahiran yun. Ito tayo, kinukuha na ito na. Para magsilakan sa inyo. Ampe, ampe. Dito
dinala niya si dating Pangulong naman daw yung kalagayan ng dating Pangulo, nakakain siya ng rice at nasa may area siya sa malapit sa may hospital area para laging na monitor yung kanyang kalusugan. At sinasabi nga niya sa Vice Presidente na umuwi na siya sa Pilipinas para magampanan niya yung kanyang tungkulin. Sinasabi rin niya na huwag na raw siyang puntahan ng kanyang mga pamilya